Idinetalye ni Interior Secretary John Vic Remulla kung paano natagpuan at nasagip ang dinukot na estudyanteng Chinese. Ang itinuturing na person of interest naman, posibleng may kaugnayan sa sindikatong galing sa Pogo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pagdukot sa 14 anyos sa estudyanteng Chinese na pinutulan pa ng daliri. May kaugnayan daw sa insidenteng ito sa Makati City noong 2024 kung saan harapang binaril ng isang Chinese national ang kapwa Chinese sa loob ng isang restaurant. Ang lalaking namaril, sinasabing person of interest sa pagkidnap sa estudyante. Sinasabing posibleng may kaugnayan sa sindikatong galing sa Pogo operations. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. We are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. Ayon kay Remulla, February 20, unang inireport ng mga magulang na binatilyo na nawawala ito. Pasado alas 2 daw ang uwian sa school, pero mag-aalas 4 na ay wala pa. Nakitang SUV na sundo ng binatilyo sa may C5 southbound. Noong Biyernes, nakitang patay sa loob ng isang sasakyan ang driver ng bata. In that vehicle yielded information regarding the syndicate which was operating, which operates in this manner. Now the contents of that include pictures, conversations, cell phone numbers, strategies, casings of how they would do the job. Kasunod dito'y nanghihingi ng ransom ang sindikato. $20 million ang unang demand hanggang maging $1 million. Pero ang alam daw nila Remulla, hindi nagbayad ng ransom ang pamilya. Noong Lunes, na-detect na ng AKG ang mga kidnapper. Noong Lunes ay nag-yield na ang AKG ng positive results out of the evidence found nang nagbiping na ng signal ang mga cellphone ng mga abductor. You have to understand that this group is very sophisticated. Yung tawag nila at kung nasaan yung bata ay magkahiwalay na lugar. Pero ang daming numerong naiwan doon. Kahapon ng hapon, sinundo na ng PNP ang na-detect na signal mula sa mga kidnapper. Nag-hot pursuit operations. Sinundan ng signal mula sa cellphone number na nakuha sa sasakyan kung saan nakita ang driver. At nang lumalapit na sila, nakita nila sa kanyang binatilyong biktima na may benda sa kamay. Pinili ng mga pulis sa kunin at secure ang bata kaysa habulin ng mga kidnapper. Sa videong ito na galing sa DILG, makikita ang bata na dala ng mga pulis sa tatay nito. Mula dito, dinala na sa ospital ang bata. Nakita na yung bata ay pinutulan ng daliri mula sa kanan. Kanan. Right, sir. Right. Kanan. Mula dito sa dulo. Yung bata ay matapang. Hindi siya umiiyak. Masaya nakita ang kanyang magulang. Pinakita ang ama ay nataranta. Ika-8 kaso ito ng kidnapping ngayong taon base sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group. 5 raw ang naresolba na at 3 iniimbestigahan pa. Karamihan sa mga kaso bunga umano ng pagpapatigil ng operasyon ng Pogo at ang mga biktima, pawa mga dayuhan. 5 kidnapping group daw ang nag-ooperate ngayon sa Pilipinas. Mostly foreigners po, pero meron din tayong mga, gaya na nasabi ko po kanina, may mga local tayong nabibiktima rin. But not that many, almost 90% are foreigners. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtugis sa mga kidnapper. At bukod sa pagpapaigting ng police visibility, nalalapit na rin daw ang rollout ng 911 emergency system. Kasabay ng pagpapakalat ng libu-libong CCTV sa layong mapababa ang mga krimen sa bansa. Mula sa Malacanang para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.